to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you." The Gospel of the Lord. This event is about love, but you know, as love is so nice to hear, well, love is really about knowing, because you cannot love what you do not know. So ikaw, Jimson, do you really know this woman? Ikaw, kuan, sa Lisa, no? Ikaw, do you know Jimson? Sure? Bantay mo reklamo mo ha, after 5 years, ingon, ani, do kung kuan, bana, asawa, muuli na ko sa amo. So you cannot love what you do not know. Muna nga, ilhon usa. But then, love should be directed to the right object. So ang una ninyong ilhon, nga unsa ni inyong gisudlan. Now what is really marriage? Unsa man gyud ang kaminyoon? So you enter into a covenant. There is a solemn vow, no, promise. Not just a simple promise between friends, but a solemn vow that you will commit yourself into this covenant with God. So this is not a covenant between you. It is a covenant between you and God. Because you will have now, through the sacrament, one heart. So your hearts united in love for one another will enter into a covenant with God. So unsa man nga covenant, that you will take care and take charge of the family that God would give you, your children. You will take charge and take care of them. So ikaw, Jimson, you take care and you take charge of your wife. The wife will take care and take charge of your husband and your children. The two of you take care and take charge of your children. Now, what is the meaning of taking care and taking charge? Kay kinirabang ato ang kalibutan karon, more on words. Iba kung mamina mo sa mga kanto, kanindot. Ana. Pero pag abot na sa meaning sa words, to transform them into actions, daghag reklamo, daghag complain. So how to take care and to take charge? Mission. Ang mission gani, muna nga, kung mangita tag image or the real symbol or meaning of love, tan-aw ta diha sa cross. It is the mission nga Jameson o Lisa na? Jameson and Lisa. Ang inyong misyon nga si Jameson, ang imong paghigugma ni Lisa, sama sa paghigugma ni Jesus sa simbahan, na andam ka nga mag-antos, biyaan nimo ang imong mga hilig, mga habis, biyaan nimo imong barkada, biyaan nimo imong naandan sa imong pagkaulitaw, tanan imong biyaan
ug andam ka magpakamatay alang sa kaayuhan ni Lisa. Ug unsa ang kaayuhan ni Lisa? Dili ang iyang mga kapritso imong patumanan nga si Lisa mahalangit, mahiusa sa Ginoo. So mao nay imong misyon. Nya ikaw pod Lisa, ang imong misyon nga muabag ka sa imong bana nga kamong duha magkinabuhi nga balaan, matinud-anon sa usa, ug ang inyong mga anak magtubo nga Diosnon, buutan, kugihan, manggihatagon, magkinabuhi sa usa ka tinuod nga Kristiyano. Kung inyo ning mahimo, ang inyong pamilya, ang inyong panagtiayon, ang inyong banay, mahimong gamay or domestic church. Mahimong simbahan. Ang inyong pamilya, mahimong gamay nga simbahan. So our family is a church. Kay ngano? Kay naghari din ni ang gugma ni Kristo. Imagine? So maunay misyon sa banag asawa. Maunay balaan. That is the meaning of marriage. O aron mahitabo na, andam ninyong atubangon ang bisan unsa nga mga latigo, mga purong-purong sa tunok, nga mga kalisdanan, nga maagian diha sa inyong panagtiayon. Hangtod nga ilansang mo sa krus, hangtod sa kamatayon. Mga na Jameson, makasinati na kag mga kalisod, mga pagsulay, no, dunay mga ikaw po Lisa, diya sa inyong marriage, no, dunay mga pag-antos, dunay mga suffering. Imbis nga mo reklamo sama sa daghang mga asawa ug bana nga moanhin ako, padir, ang akong asawa, padir, sus mo ni. Ang asawa po, ang akong bana, padri, mo ni, litanya, taas kay litanya. So, imbis mo reklamo, moingon din ka, padir, good news, nga naman, sus, ang akong bana, padir, nasakitan ko, ani, sus, nag-antos, nagig ko karon padir, matuman na gyud ang akong witnessing of love. Kay makasakripisyo na ko. Nga ikaw po, Jameson, hala, padir, nag-antos, nagig kong Lisa sa among pamilya, hala, doon na nagig kay sakripisyo. Ako naging mapuyan ang marriage. Ako naging ma-witness ang love. Maunay gugma, maunay marriage, finding joy in sufferings and sacrifices. And that will make your marriage a beautiful story of love, fidelity, commitment. Nganong ingon anaon? Tungod kay ang sakripisyo ug mga pag-antos sa kinabuhi, ang sakripisyo ug pag-antos, part yun na sa kinabuhi, minyo man kaudili. Muna nga kung magsige kag reklamo kung dunay sakripisyo ug pag-antos, bisag asa kang unsang klasiya imong kinabuhi, you will live and die always complaining. You will never be happy. Kita niyo? So karon tagaan ta magtulo ka practical or matawag nato Catholic characters of husband and wife. So ang una niyong buhaton is kining be holy. So pwede mo may magpahari ana. Ang pagkabalaan, holiness, dili man ang dili ka makasala. Kaya kung kana may basihan, dugay ra kong naundang pagkapari. Kitang tanan, dugay tang gilabay sa impyerno, kay makasala kitang dako. Tanawan ninyo mga naong, mga makasasala kayong dako, parehas ta. Ang holiness, nga you always keep in your mind, no? You always remember in your mind and keep in your heart that God is love, merciful and forgiving. Mga andam ka mo angkon sa imong sala, ug magtinguha nga magbag-o. You will never get discouraged because after all, this is your calling, this is my identity, this is my person. I want to be truthful to myself. Muna ang sala, mura bagbuling ba? Ngayon mo ding tangtangon kay dili nimo original rin nabuling. So mo nay holiness. You are always humble,
to acknowledge your faults, your mistakes, before your wife, before your husband, before your children, and before the Lord. And then, do your best to amend, to change your ways. Muna'y holiness. Dili nang walay sala, kabalo mo angkon sa imong sala, ug andam nga bag-o. Na unya mahitabo lang na siya kung naamo ni Kristo naa sa Ginoo. Munang musimba gyud ang banag asawa. Magkuyog gyud sa simbahan ang pamilya. Kay naa man dia ang grasya nga maghatag ninyo og murag sustansya aron you will live a life of holiness. Kay kung ang banag asawa di na musimba, mahimong tig-a ang kasing-kasing, mala ang kasing-kasing, ang huna-huna dili na malamdagan. Munang sige na deg away, sige nagbagulbol. Na gets? Ikaduha, no? Magkugi. Work hard. Ang taong balaan, kugihan. Ang taong tapulan, dili mahimong balaan. Ang balaan, alang lamang sa mga tapulan. Alang lamang sa mga kugihan. Dili sa mga tapulan. So, unsa maning tao nga kugihan? Priorities in life. Nga Jimson o Lisa o sa tanin nga ganin nga kabalo bata unsay angay haguan, unsay angay natong kugihan. Sa pamilya ang priority mao to pagtuo sa Ginoo, faith. Then ang ikaduha ang mga panginahanglan sa pamilya. Muna nga ang tao nga magkugi, ang iyang una-unaon di siya magkugi para sa iyang kaugalingon. Kaya di man matagbaw ng kaugalingon, ang iyang pagkugi alang sa iyang hinigugma. So ikaw, Jimson, magkugi ka para sa iyong asawa. Ikaw, Lisa, magkugi ka para sa iyong bana. Kamong duha magkugi, maningkamot para sa inyong mga anak. Imagine. Kunya ang inyong pamilya, inyo ning gibuhat tungod kay nahigugma mo sa Ginoo, balik na pud sa pagkabalaan. Baragod ana pananglitan kining magserbisyo ta diha. Uy, ngano di mo mutuo, kapoy na kay ko diri so ang asawa. Sus kamo, inyo ra kong gipasagdan diri, ang bana pud ako ray nahago kay diri. Ana sige kag reklamo. Pero maghago ka, magkugi ka para sa imong hinigugma, mahimo na siyang work of love. Nya himuon pag yun nimo nga tungod og alang sa imong paghigugma sa Ginoo, akong buhaton ang akong pagkabana, pagkaasawa, mao na nga gaan ang paghimo. So ang katapusan, always with a grateful heart. Always with gratitude. So, balaan, be holy, dayon work hard, kugihan, dayon mapasalamaton. Nga ang imong pagkabana, ang imong pagkaasawa, dili entitlement, dili nga murag right, katungod, nga mudiman ka. It is a gift. It is an opportunity nga kining inyong pagkabana o asawa, pamaagi lamang, tulay ni, para makabot nato ang tinuod nga bahandi nga kinabuhing walay katapusan uban sa Ginoo. No? Nga sa akong pagbuhat ini, dili ni mo'y katapusan. This is just my means, like a bridge. Aron kaming duha sa akong asawa, sa akong bana, uban sa mga anak, makalabang mi ngadto sa tinuod nga puloy-anan. Mahiapil sa tinuod nga banay, ang banay sa Dios uban sa mga santos, mga anghel didto sa langit. Muna nga consider each other as a gift. You, my wife, is a gift. Gasa sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat nimo, I will take care of you. Ikaw bana, gasa sa Ginoo, dili ako'y tag-iya nimo. Salamat sa Ginoo, I will take care of you. Nakuha. So be holy, work hard, and be grateful. Ug mao kini ang makapahimo sa inyong magtiayon sa tanang mga banay nga niya dinhi.
Mao kini ang maghimo sa inyong pagkamagtiayon nga makanunayon, matinud-anon, malipayon. Amen. Dearly beloved, Lisa and Jameson, you are here today to seal your love with an eternal bond before the church. I assure you of the prayers of our community that God may pour His abundant blessings in your love and help you to carry out the duties of the marriage state. And you, dear brothers and sisters, may I ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. Ang inyong itubag, yes, Father. No? Lisa, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Jameson, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Since you wish to contract holy matrimony, please join your right hands and express your intention before God and His church. So, ibutang sa na imuhang. Pakupisa na itong maid of honor para di mahulog. Sige. Holding hands sa tuo. Diri sa mga tubang nako, okay. Ang inyong itubag, yes, I do. No? Lisa, do you take Jameson here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I Do do. you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Jameson, do you take Lisa here present for your lawful wife according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as your husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Please say after me, Dungan, grant us, O Lord, Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. And I, by the authority of the Church, calling on all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Now we will bless your aras, array, rings, and the Bible. Oh. Sige mo palit niya mo kuan ha. Catholic Bible. Let us pray. Bless, O Lord, your servants, Jameson and Lisa, with sufficiency of material possessions which these array symbolize, so that they may use them to attain eternal life. Bless, O Lord, these rings, so that your servants who wear them may ever live in mutual love, in unbroken loyalty. Bless, O Lord, this Bible, that this word of yours may guide Lisa and Jameson to live according to your truth in Christ Jesus. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ihatag sa laki ang para sa babae na singsing. Ano magtingog-tingog mo ng mic? Sige. Atubang namang duha, atubang ngayon. Atubang. Sa ito tao na.
Atubangay mo. Atubang. Tutukanay sa mata. Eyes to eyes. Sige, Jimson, tawag imuhang asawa. Lisa, Wear this ring say, as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige, solon. So, ikaw na po, Lisa. Tanawag hapon sa mata imuhang bana. Sige, tawagan siya. Wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige. Tudlo is kamot. Kamot ni sa ubos ng babae na. Sige. Tawagan na po siya. Tanawa sa mata. Lisa, I give you this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lisa and I accept them. And I accept them. Sige, ihulog. Sige, hipusa. Okay. We would like to ask our principal sponsors to take your seats. And we would like to request Lisa and Jimson to please kneel, and those assigned to come forward to light the unity candles, to put on the veil and the cord. I have loved you with an everlasting love. I have called you, and you are mine. I have loved you with an everlasting love. He will bring you His care and His love. I have loved you with an everlasting love. I have called you, and you are mine. I have loved you with an everlasting love. I have loved you, and you are mine. Seek the face of the Lord and long for Him. He will bring you His joy and His hope. Gawas sa bagong kinasal, please all stand. Manindog ang mga tao. And now, aniya kita sa pinakasagrado nga bahin ining rito sa kasal, the nuptial blessing. Please bow your heads. Dear brothers and sisters, let us pray to the Lord for this bride and groom who come to the altar as they begin their married life, that partaking of that they may always be bound together by love for one another. Holy Father, maker of the whole world, who created man and woman in your own image and willed that their union be crowned with your blessing, we humbly beseech you for these your servants who are joined today in the sacrament of matrimony. May your abundant blessing, Lord, come down upon the bride, Lisa, and upon Jameson, her companion for life.
And may the power of your Holy Spirit set their hearts aflame from on high, so that living out together the gift of matrimony, they may adorn their family with children and the entire church. In happiness may they praise you, O Lord. In sorrow may they seek you out. May they have the joy of your presence to assist them in their toil, and know that you are near to comfort them in their need. Let them pray to you in the holy assembly and bear witness to you in the world. And after a happy old age, together with the circle of friends that surround them, may they come to the kingdom of heaven. Through Christ our Lord. Amen. So now we ask those who are assigned to come forward and remove the cord and the veil. Ang kandila nagsimbolo ni Kristo, the lights in their marriage. Ang katong cord muna nga kung unsay gihiusa sa Ginoo, dili pagabulagon sa tao. And as long as they remain in Christ, then they remain bound in Jesus' eternal love. Katong bilo, simbolo sa grasya ining sakramento nga mao ilang taming batok sa yawa nga magsigig bangkaw, no? Aron magbungkag ang ilang kaminyoon. So ang grasya mao ang ilang panalipod nga ilang madawat kanunay matag panahon nga sila magkuyog sa pag-ambit dinhi sa lamisa sa bangkiting langitnon ang Eucharistia. So Jimson and Lisa, please stand. Atubang sa mga tao. And now, my dear people of God, in gratitude to God, glorifying the Lord, let us welcome our newly married couple in our community, pinagi sa pagpakpak. Husband, you may now kiss your bride. Sige. Okay, pakpak ka. Sige, lingkod nagbalik. So, ihalad inyong kaugalingon, pangayoa sa Ginoo nga magpadayon kamo, magmakanunayon, magmatinud-anon, hangtod sa kamatayon. Nga kamong duha mo ambit sa kinabuhing dayon, uban siyang mga anak, didto sa gingharian sa Dios. Ug ginaot nga magkanunay kamo magkuyog, diha sa pagsimba. O Diyos nga mahan, ang pingi kining pinili mo pinagi soy pagkapakyas na gahom sa krus ni Kristo nga nahipatik na kaniya. Panalip di siya aron makadangat siya sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Prayer of Exorcism. O amahan sa mga Ginoong Hesukristo, tinubdan sa kinabuhi ug gugma. Nagahimaya kanimo may gugmaong pag-amuman ining mga ginikanan alang ning bata. Nagapalingkawas ka og mga kabataan gikan sa peligro ug nagluwas ka kanila diha sa bunyag. Ang imong katawhan nagapasalamat kanimo og nagampo alang ining bata. Mipagawas ka kanya gikan sa gingharian sa kangit-ngit ngadto sa kibulungan mong kahayag. Gihimo mo siyang imong anak sa sinagop ug puloy-anan sa imong espiritu. Tabangi siya diha sa tanang mga peligro ning kinabuhi ug lig-una siya diha sa makanunayng paningkamot sa pagdangat sa imong gingharian. Pinaagi sa gahom ni Kristo among manluluwas. Amen. Magligon mo ta ikaw diha sa gahom ni Kristo atong manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Gipaanhi mo ang imong anak nining tubig nga makalinis aron makaambit siya sa pagtuo sa imong katawan o pagkabaton sa kinabuhing dayon. Pinagi sa misteryo nining tubig nga gibendisyonan, dada sila ngadto sa usa ka bag-ong pagkatao. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang inyong itubag apil ninong ninang isalikway. Inyong bag-ohon karon ang saad sa bunyag isip pagbarog no ni ining bata. Isalikway ba ninyo sa Satanas ug ang mga buhat niya? Isalikway ba ninyo ang iyang diwa, ang garbo, ang kahakog, ug ang personal interest lamang? Isalikway ba ninyo ang iyang pamaagi, ang inustisya, ang pagpaglupig, ug ang pagdaog-daog sa mga kabus? Inyong itubag, nagatuo? Nagatuo ba kamo sa sara ka Dios ang amahan nga nagbuhat kanato, sumalas siyang dagway, diin gikan ang atong tawhanang dignidad? Nagatuo ba kamo siyang bugtong anak si Jesucristo kinsa naghatag siyang kinabuhi aron kita mabuhi nga gawas nun? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo ang maglilipay nga naglig-on kanato sa pag-ilaw ug pagbuhat sa kamatuoran? Mao kini atong pagtuo, magpasigarbon kita sa pagpadayag nini diha kang Hesukristo atong Ginoo. Amen.
Buot ba ninyo nga kining bata bunyagan des pagtuong gi padayag natong tanan? Buot? Ang Dios Amahan sa itong Ginoong Jesucristo nagluwas kanimo sa sala. Naghatag kanimo bag-ong pagkatao pinagi sa tubig sa Espiritu Santo ug nagdawat kanimo tipon siyang balaan nga katawhan. Si karon magadiyog kanimo sa Christmas kaluwasan, mingon nga si Kristo gidiyugan nga pari, propeta ug hari, umanusab gidiyugan ikaw nga Kristiyano alang sa pag-alagad sa paguliay, sa pagsaksi sa kamatuoran ug sa pag-alagad sa isig katawo. Ang iyang kalo, panyo nga puti. Dawata kining bag-o na ikaw ang binuhat, nagsulob na ikaw kang Kristo, na tabon sa ulo. Nakubti lang. Nagsulob na ikaw kang Kristo, ini maputing sapot, ang awang tataw nga timan sa imong Kristanong kadungganan, uban sa panabang sa imong banay o mga kagalaan, pinagis lang mga pulong paniging nadad akan ng dunguga nga walay buling ngadtos kinabuhing dayon sa langit. Amen. Dawata ang kahayag ni Kristo. Sige, dagkot mo diyan. Dawata kining kandila nga nagtimaan sa kahayag ni Kristo. Kining kahayag itugyan kanyo aron maampingan nga magsiga kanunay. Kining inyong anak gihayagan na ni Kristo, maglakaw ta siya kanunay nga anak sa kahayag. Padilaabod na ta niya kanunay ang sigas pagtuo iya sa iyang kasing-kasing. Mudangop kita karon sa amahan uban sa itong bag-ong Kristiyano diha sa pag-ingon, amahan namo nakas mga langit pagdaygo imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Ingon kapasaylo kami sa mga kasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, nunual wasa kami sa daotan. Amen. Kining bata ato sa maitugyan sa pag-amping panalipod sa mahal nga Birhen Maria. Tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo kaming makasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Atong pakpakan, welcome ang bag-ong Kristiyano. No? Congratulations. Sige na.